Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Tunahin nating pag-usapan ang views ng tatlong Lenten special ng Itbulaga. Aling grupo nga ba ang mas maraming nanonood at pinag-usapan? At talaga namang tumatak sa marami, no? Base po sa YouTube views ng YouTube channel ng Itbulaga, ang The CEO na pinagbibidahan po ni Miles Ocampo ang talagang humatak. In 3 days, naka 1.1 million views ito. Ang husay kasing gumanap ni Miles Ocampo sa karakter niya na talaga namang may diin. Samantalang ang My Forever naman ni Bossing Vic Soto, naka 761k lang in 2 days. At ang Bahay Aruga ni Ma'am Helen Gamboa ay naka 587k lamang in just 1 day. So lahat magaganda at may aral ang mga kwento, kaya wala din akong itula kabigen dito dahil 100% na binigay ng Dabarkads natin yung best nila para ma-appreciate natin at tumatak ito sa lahat ng mga viewers. Kaya naman congratulations sa mga Dabarkads natin sa buong husay na pinamalas and dedikasyon sa Lenten Special. Samantalang pag-usapan naman natin ang kaganapan kay Bossing Vic Soto at sa pamilya nito kasama po si Ma'am Jenny F. So kahapon pumunta po sila sa isang exclusive restaurant sa Mrs. Saldos, dito yan sa Silang, Cavite. Nagkaroon sila ng culinary adventure food tasting at pinakita nga dito ang napakadaming klase po ng alak. Alam niyo ba mga kadabarkads? Sa restaurant na to, nag-offer sila ng international cuisine as in dinala nila sa bansa natin yung mga favorite at nagustuhan nating food sa ibang bansa like Thailand, Indian, Indonesia, and syempre with Filipino touches yan mga kadabarkads. Maganda din dito dahil napaka-romantic ng atmosphere na parang nasa private home ka. Sa dami nga naman po ng mga flowers or garden sa loob ng restaurant. Kung di ako nagkakamali, nasa 5,000 square meter ata yung buong area nito kung saan nakatayo itong Mrs. Saldos Restaurant. Pero hindi naman buong restaurant yung 5,000 square meter na yon ha. Sa loob kasi may mga bakery cafe, may vacation rental din sila. Kaya perfect talaga makapag-relax dito. At syempre mga kadabarkads, ang price range. Nagkakahalaga lang naman po ng 3,000 to 6,000 or 5,880,000 pero per head yan ha. Sa food lang yun ha, and I'm sure kayang-kaya naman yan ng Dabarkads natin. And makikita nga sa mga picture na nakaplex po sa mga screening nyo na talaga namang enjoy na enjoy ang Soto family with Jene Ferre. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Roel Carino, na kung saan muli nga po nakapagbigay ng kasiyahan sa isang lola, si Roel. Yes po mga kadabarkads, personal niya pong binisita si Lola. Sabi nga dito, avid fan sa Roel, so proud of you anak. Muli kang nakapagbigay saya sa ating mga lolas, hep hep Roel. Hulaan daw po natin kung ilang taon na si Lola. Ang makahula daw very good with special gift from me po. So, kung huhulaan natin to mga kadabarkads, parang nasa 87, ganyan. Parang nasa line of 87 na siya mga kadabarkads. So nakakatuwa lang dahil talaga namang nag-i-insert ng extra oras si Roel para po mabisita yung mga lola na talaga namang nag-iidolo at nagmamahal po sa kanya. Kaya lalo pong pinagpapala si Roel Carino mga kadabarkads dahil down to earth and syempre mapagmahal sa mga may edad na.
Samantalang muli pong nag-update si SQ Jean mga ka-Dabarkads at sabi niya nga dito, kabilin-bilinan daw ng lola niya, dapat marunong daw kami sa bahay, bawal na bawal ang tamad. Pinex niya nga dito yung kanyang picture na kung saan naghuhugas po siya ng mga kawali or talyase. So nakakahappy lang na talaga namang maayos po yung pagpapalaki kay SQ Jean mga ka-Dabarkads dahil yung talagang tinuro po ng lola niya, ng nanay niya, talagang nai-apply niya po sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Samantalang update naman tayo para po yan kay Jose Manalo. So kahapon nag-live ulit siya mga ka-Dabarkads para muli pong i-remind ang mga netizen or ang Dabarkads na every time na magbo-book kayo ng mga resort, dapat mag-ocular visit po talaga kayo para maiwasan po yung scammer o yung mga tao pong nangloloko. Kasi ito pong nanggagaya sa Arimi Hot Spring Resort, patuloy pa rin po silang nagpo-post at talaga namang nang-i-scam ng mga taong gusto lamang naman pong makapagsaya, makapag-swimming sa resort po nila Jose Manalo. Kaya muli po siyang nagbabala na talaga namang after po ng Holy Week ay magkikita-kita po sila nito mga ka-Dabarkads at talagang sasampahan niya po ito ng reklamo para hindi na po ito mapamarisan pa ng iba. Talagang pagbabayaran po yan ng mga taong hindi po gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa write-ups po ng isang page tungkol yan sa Itbulaga, no? So kung babalik daw ba ang Itbulaga sa Kapuso Network? Sabi nga dito, nananatiling pending ang renewal ng kasalukuyang noontime show ng GMA na It's Showtime dahil hindi na ito makakaalagwa sa ratings laban sa Itbulaga ng TV5. Tuloy na rin ang collab ng GMA at TV5. Pinag-uusapan na rin ang mga hakbang at mga proyektong pagsasaluhan ng Kapuso at Kapatid Network. Isa sa mga pinag-uusapan dito ay ang pagbabalik Kapuso ng noontime show ng TVJ Productions at TV5 dahil na rin sa magandang track record ng longest running noontime show pagdating sa TV ratings at advertising load. Kapag nagkataon, mapapanood na ang Itbulaga sa TV5, GMA, GTV at RPTV sa 4 na channels sa bansa. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatiling nasa pending status ang It's Showtime sa GMA. May alternatibong suhestyon naman ang Kapuso na ilipat umano ito sa panghapong time slot. Very close si Senate President Tito Soto kay GMA President and CEO na si Mr. Gilberto Duabe Jr. Gayong, matagal nang pinagsamahan ng mga ito sa larangan ng politika. Kaalyado rin ni Senate President Tito Soto ang mga duwabit ng Rizal sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Nakakatuwang isipin ang reunion ng Itbulaga sa GMA at ang pag-iisang dibdib ng Kapuso at Kapatid Network. So pag nangyari yon mga ka-Dabarkads, for sure mas tataas po ang ratings ng Itbulaga kung sila po ay ilalagay sa time slot na 12 noon dito po sa GMA Network. So, hindi naman aalisin sa TV5, kundi ipapalabas lang din sa GMA, sa TV5, and syempre sa GTV at RPTV. So, parang inoccupy na lahat ng Itbulaga yung mga network na yon or yung mga channel na yon na which is mas lalo pong magpapataas ng ratings. So, hopefully mga ka-Dabarkads ay mangyari nga ito. So mula po ang news na to sa Telenews mga ka-Dabarkads, hindi po ito gawa-gawa lamang. Mula ito mismo sa Telenews. Ayan po, ilalagay ko na lamang sa mga screen po ninyo na nagmula ang balitang yan kay Telenews. So kayo ba, agree ba kayo dito mga ka-Dabarkads? Kasi kung para naman sa ikakabuti ng Itbulaga, why not coconut, di ba? So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.